Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ngayon, papasok tayo sa izalatun najasa, ang batas sa pagtanggal ng dumi. Ang batas kaugnay sa pagtanggal ng dumi. Ang najasa, kullu aynin mustaqdara amara syari'u biijtinabiha. Lahat ng literal na maruming bagay, ibig sabihin marumi talaga siya, literally, at nag-utos ang Islam na iwasan to. Ibig sabihin, kailangan mong iwasan yung dumi na to. Aqsamun najasa yang qasimu an najasatu ila qismain. Aqsamun najasa, dalawa. Ang uri ng dumi ay dalawa. An najasa al-arida. Anong ibig sabihin ng najasa al-arida? Ibig sabihin, hindi siya marumi, pero naging marumi lang dahil may dumating na dumi doon. Okay, halimbawa, yung sapatos mo, yung suot mo, yung katawan mo na dikitan ng dugo, dikitan ng dumi ng hayop na hindi nakakain, o anumang mga marurumi na mga bagay na nadikit. So, yun yung tinatawag na najasa al-arida, yung dumi na dumikit. Wal muradu biha an yakuna al-mahallu tahiran fa taridu alayhi najasatun tari'ah kan yujad thawbun aw bisatun tahirun fa takaw alayhi najasatun fa yunajjis wa yunajjas fa hadhihi najasatul arida hukmuha hadhihi najasatu tutaharu bi ayyi tariqatin tuziluha. So ito matatanggal ang dumi nito sa pamagitan ng tatanggalin mo lang. Pwedeng hugasan, pwedeng maarawan lang, pwedeng matanggal siya ng kusa. Okay? So pwede siyang matanggal to. Ito yung madali. Itong pangalawa, an-najasa al-ayniyah. An-najasa al-ayniyah, talagang marumi na talaga siya. Tulad ng baboy damo, baboy, aso. Kahit hugasan mo yung aso ng buong lahat ng dagat, malilinis ba yung aso pag hugasan natin ng dagat? Hindi. Kahit buong dagat ng mundo, maubos din sa aso, may ubos din sa baboy, mananatili? Marumi pa rin. Kasi marumi talaga siya. So yan yung an-najasa al-ayniyah, talagang marumi talaga. Walang paraan para maging dalisay. So marumi. Kaya pinagbawal sa atin yung baboy dahil marumi. Naintindihan? Okay. Hukmuha hadhihi najasatu la tutahhar. Falaw ghusila kalbun bima'il bahri fa innahu la yutahhar. So ang hatol dito hindi magiging dalisay. Kailanman itong pangalawa, kailanman hindi siya magiging malinis yan habang buhay. Kaya ngayong napanood ko na nag-post na ang baboy damo daw ay halal. Kasi daw ang kinakain niya ay damo at malinis. Dahil sa kinakain niya malinis, nagiging malinis. Okay? So, iba yung sa tinatawag na jalala. Alam niyo ba yung jalala? Ang jalala, malinis siya na hayop. Pero ang kinakain niya, marumi. Malinis na hayop, pinapakain siya ng baboy. Pinapakain siya ng mga daga. Pinapakain siya ng mga insekto. So, ang hayop na yan, kapag kumakain ng haram, ang hatol ay jalala. Naintindihan? Ang tawag sa kanya ay jalala. Ganyan, o. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam may pinagbawal niyang kainin sa ibang hadis, gatasan at sakyan ang hayop na jalala. Ano ibig sabihin ng jalala? Kumakain ng marurumi. Yung marumi talaga, yung katulad ng karne ng baboy, karne ng aso, mga daga, yun ang sinasaboy doon. Mga isda na pinapakain ng haram, ang tawag dyan ay jalal. Ibig sabihin, halal siya. Pero nung pakainin siya ng haram, ang tawag na ay jalal. Anong hatol sa hayop na yun? Haram. Okay. Pero, pwede bang maging halal yun? Yes, pwede siya maging halal yun. Paano magiging halal? Pakakainin ng malinis. Ilang araw? Ang pananaw ng karamihan sa ulama, 3 araw. Ibagusin natin pa ng ilang mga scholar. 1 linggo yata kung kamilyo. Tapos, ilang araw ba yun? Tapos pag maliliit na hayop ay 3 araw. Pero wala namang matitibay na mga dalil. So, ang pinakamainam, pinakamababa ay 3 araw, pakainin ng halal, saka siya magiging halal. Okay, ikukulong mo siya. Pero paano kung namatay na yung hayop?
na kumakain ng haram, anong hatol? Namatay siya na bago mapakain ng halal. Anong hatol na ngayon? Haram na. Kasi bakit? Hindi mo siya nalinis eh. Namatay siya bago mo mapakain ng halal. Kaya ang hatol dun sa hayop na yun ay haram na. Kaya pag mga manok, ang pagkain ay haram, ang pagkain ay marurumi, ang mga pato na marumi ba yung kinakain ng pato o malinis? Hindi. Malinis yan kasi lupa yan. Pinaghalong lupa yan, tubig, mga tira-tira mga pagkain, malinis yan. Hindi yan marumi. Naintindihan? Pero kung jalala, ang kinakain niya is mga patay na hayop. Naintindihan nyo? Ibon mo kumakain ng mga patay na hayop. Tapos mga karne ng baboy ang pinapakain sa mga alagang isda. Yung nakita ko mga baboy, pinapakain sa mga tilapia, sa mga fish pan, mga bangos, para mas mabilis daw tumaba. So pinapakain nila ng haram yun. Kaya jalala tawag doon. Kaya anumang hayop na ang haram ang pagkain, bawal kainin. Paano yung itlog niya? Paano ang kanyang itlog? Halimbawa yung manok, siyempre yan kumakain ng haram yung manok. Ng itlog yung manok. Anong hatol sa kanyang itlog? Haram pa rin. Haram na gatasan ng kambing na jalala, ang baka na jalala, ang manok na jalala, lahat ng galing sa kanya ay haram na pakinabangan. Naintindihan? Okay? So, itong najasa al-ainiya, wala ng paraan para maging dalisay. Ang najasa al-ainiya, wala ng pag-asa na maging dalisay kasi haram na talaga yan. Kaya yung baboy, para sa inyong kaalaman, ang baboy, sunna. Sunnang patayin. Ang pananaw ng karamihan sa ulama, ang pagpatay ng baboy ay sunna. Kaya pag may baboy na alaga noon, bago ka nagbalikis, patayin mo. Kasi, hindi, alam na patayin mo, hindi mo pag-ari. Ang papatayin mo, yung pag-ari mo, nung ikaw nagbalik Islam. Halimbawa, may nag-Muslim. Hindi pwedeng ibenta. Hindi pwedeng ibenta. Okay? Ang sunna, patayin ito ang pananaw ng karamihan sa ulama. Anong dalil nila? Ang dalil nila, babalik si Isa alayhi salam at isa sa gagawin niya, lahat ng hayop, lahat ng baboy, papatayin niya. Kasi sabi ng ating mga ulama, ito ay dalil na sunna na patayin ang baboy. Okay? So, yun ang sunna sa pagdating sa baboy. Katulad lang din yan ng butiki. Na sunna din na napatayin. Okay? Pero inuulit ko, kung hindi mo pag-ari, bawal mong patayin. Hindi mo pag-ari. Makakasuhan ka, hindi mo pag-ari yun. Pero kung sakali, yung baboy na yan is pinakain ko, binigyan ko ng pagkain kong tira, yung hayop. Lahat ng hayop, tao man, hayop na mapakain mo, kahit na haram yan para sa atin, mayroon kang gantimpala. Okay? Wapi kulli kabidi ratbatin sadaka. Lahat ng hayop na mapakain mo may gantimpala ka dito. Okay? So hindi ibig sabihin na haram na pakain mo ay tulad yung babae na nakapasok sa paraiso. Pinatawad siya ng Allah. Ang babae na to ay nagbibinta ng katawan. Bagiya. Prosti, nagtitinda siya ng katawan. So ang ginawa lang niya, bumaba din sa balon kasi nakita niya yung aso, lumalabas yung dila. Tapos hindi makainom kasi napakalalim. Pag lumundag yung aso doon, mamamatay din. So bumaba yung babae at kumuha ng tubig tapos nilagay niya sa kanyang munganga. Tapos sa kanya pinainom doon sa aso. At dahil doon pinapasok siya ng Allah sa paraiso. Dahil lang sa aso. Diba? Dahil lang sa magandang pagkikitungan natin sa hayop. Pati ang hayop, pati ang haram na hayop. Kung pagkitungan mo rin na mabuti, ay mayroon kang gantimpala. At maging dahilan pa para makapasok ka sa paraiso. At pwede rin maging dahilan ng pagpasok sa impyerno dahil din sa hayop. Tulad ng isang babae na pinupuri ng mga sahaba, sabi nila, Ya Rasulullah, ang babae na to, grabe magtahajjud sa gabi. Grabe mag-fasting sa araw. Pinupuri nila. Tapos nagbibigay pa ng sadaka. Ano sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam? Bal hiya finnar. Bagkus ang babae na pinupuri nyo galing sa tao ng impyerno. Sabi nila, Ya Rasulullah, bakit? Sabi niya, meron siyang alagang pusa. Kinulong niya. At hindi niya pinakain. Hanggang sa namatay. O, kita nyo? Hayop lang yun ha. Hindi pinakitungan na mabuti. Paano pakipagtao ang hindi mo pinakitunguhan? Ng mabuti. Oo, yung hayop na tao nga. Yung hayop nga na literal na hayop na hindi mo pakitunguhan na mabuti, mapupunta ka sa impyerno. Paano na lang pag yung tao mismo?
ang hindi mo pinakitunguhan ng mabuti, mas delikado yan. Okay? Mga dagdag kaalaman lang. Ngayon, papasok tayo sa kayfa yahsul tathiru mahallin najasa. Paano mangyayari na madadalisay ang lugar na kung saan tinamaan ng dumi. Okay. Yang kasi mumahalo najasa ti ila kismain, nahati ang lugar ng dumi sa dalawa. So, ibig sabihin, una, nahati lang sa dalawa. Yung dumi ng aso. Yung dumi na ulaway ng aso. Yung laway ng aso, nagtanging hayop na nag-iisa na pagka ano yung nalawayan niya, kailangan mahugasan ng 7 bisis. 7 bisis. Nadilaan ka niya, nalawayan yung mga lagayan, mga plato, yung tubig. Kailangan mahugasan ng ilang bisis? 7 bisis. At una dito, paghugas ay buhangin. Oo. Lupa. So matindi yung dumi ng... Dito nagkaroon din ng opinion ng mga ulama. Ano ba yung dumi dyan? Literal o ta'abudi? Literal. Ibig sabihin, literal talaga na? Marumi? Or talagang kautusan lang galing sa? Ang pananaw ng karamihan sa ulama, literal na? Marumi. Pero kay Imam Malik rahimahullah, hindi literal. Ta'abudi ang dumi dyan. So, ibig sabihin, ang laway ng aso, hindi siya marumi. Kay Imam Malik. Pero inutusan ka na hugasan ng 7 times. Kaya hindi siya literal na marumi. Ayon sa pag-aaral sa ano bang tawag nila doon? Yung mga ayon sa kasabihan na ang may pinakamabangong hininga na hayop o pinakamabango ang hininga o laway na hayop ay aso. Yes. Pinakamabango ayon sa narinig ko noon. Samantala, marumi. Mabango ang hininga pero marumi. So, ibig sabihin, so kung titinan natin pananaw ni Imam Malik, hindi dahil mabango, ay malinis na. Tama sa Yusuf. At hindi lahat ng mabaho, marumi. Tumawa yung sabi ko. Tulad ng tinapayan. Di ba? Ang tinapayan, napakabaho pero masarap. Doon yan, sabi nila marumi. Pero masarap. So, ganun lang yan. Okay? So, lahat ng hayop na maliban sa lahat ng dumi na hindi galing sa aso, isang beses lang hugasan. Nalawayan ng baboy, nalawayan ng anumang mga hayop na marurumi, o dumi ng tao, o ihi ng tao, o dumi ng hayop na hindi nakakain, isang beses lang hugasan. Ang matagal lang hugasan ay laway at dumi ng aso. Ay, laway ng aso. Oh, dito hindi na. Basta hugasan mo lang. Oo. Sabon, joy, o tubig, pwede na magyari ang paghugas sa mga nalawayan ng baboy. Basta wag lang yung nalawayan ng aso. May tanong, dahil minsan napanood ko na-issue yung video ko doon. Sabi nila, bakit daw sinabi ko na malinis yung aso? Literal, malinis ang aso. Ang aso, katawan niya, malinis. Ang katawan ng aso, malinis. Alin na marumi dyan? Laway niya. Ngayon, kapag nasagi ka ng aso sa balahibo niya na tuyo, hugasan mo pa ba yung mo? Hindi. Sa panahon ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ang mga aso labas-masok sa Madina. Hindi nag-utos ang propeta na lahat ng madikitan nila ay kailangan yung hugasan. So, ang hayop, ang aso ay pwedeng alagaan sa tatlong kondisyon. O kaya, ang original na pag-aalaga sa aso, bawal. Ang original sa pag-aalaga ng aso ay bawal. Sa ibang hadis, isang bundok ang mababawas sa iyo na gantimpala. Araw-araw, isang bundok. Kaya alhamdulillah, yun ang sabi ng ating mga ulama, pinagkalog sa atin ng Allah, hindi tayo nauubusan. Sino nag-aalaga ng aso? Mga Muslim. Kumbaga sa atin, hindi katanggap-tanggap sa atin na mag-aalaga niyan. Kaya yung mga nag-aalaga diyan, hindi na nga sila gumagawa ng malay kasalanan, ubos pa yung nila. Sa kanila rin na naibigay. Nabaliktad, napunta pa sa kanila yung hayop na araw-araw isang bundok ang mababawas sa iyo. So imagine bawal mag-alaga ng aso. Pwede lang mag-alaga ng aso. 3 lang ang binanggit ng propeta sallallahu alaihi wasallam na pwede mo lang alaga ng aso. Kapag gagamitin mo sa pangangaso.
illa kalbasaydin. Gagamitin mo sa pangaso. Kasi ang aso na yan, pwedeng turuan at nabagit yan sa Quran. Yan yung mukallabin. Ang aso pwedeng turuan. Kaya naman, kapag mayroon kang alagang aso at sinabi mo sa aso na yan, Bismillah, pinatakbo mo na. At naturuan at nakahuli siya ng usa o anumang hayop o ibon na namatay na. At dala-dala niya na sa'yo pero patay na. Sino nakapatay? Yung aso, halal na yun. Naintindihan? Basta, naturuan mo yung aso at nabasa mo ang Bismillah nung pinadala mo. Naintindihan? Yun ang sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam na kapag pinadala mo yung aso at sinabi mong Bismillah, magiging halal yung kanyang napatay na. Sa kondisyon siya yung nakapatay. Kasi kung naghalo ang aso na iba at aso mo, sila yung dalawang nakapatay, so may syubha. So man waka fi syubhati pakadwa ka fil haram, kapag may duda, magiging haram na yung nakuha ng aso mo. Pero kung siya mismo ang nakakuha, pero paano kung halimbawa alaga mo yung aso na yan, nakahuli siya ngayon, halal o hindi? Bakit? Kasi maliban doon, hindi mo alam. Kumbaga, namatay siya na hindi mo alam. Kailangan alam mo na pinadala mo yung aso para maghuli ng hayop. Naintindihan? So yung nahuli niya, siya lang naghuli, dinala niya sa'yo, haram yung nahuli niya na yun. Okay? So yung inulit ko yung aso, ang marumi, ang pinakamaruming hayop, at dahil ang kanyang laway ay 7 beses hugasan, so maliban doon ay 1 beses na lang hugasan. Kaya inulit ko, ang katawan ng aso ay malinis. Maliban na lang kapag basa ang kanyang katawan, kasi maaaring dinilaan niya to. Kaya pag nasagi ng aso yung suot mo, hugasan mo hindi. Hindi. Pag naamoy ng aso yung suot mo, hugasan mo hindi. Hindi. Kasi wala namang nalawayan. Nadikitan niya, tumakbo, nasagi niya yung suot mo, wala kang hugasan. Kasi ang balahibo niya ay malinis. Hindi maintindihan ng mga kapatid natin. Sabi ko daw, bakit ko daw sinasabing malinis ang aso? Ang aso, katawan niya, malinis. Pero hindi ko sinasabing malinis, pwedeng kainin. Sa batas, yung katawan niya ay malinis. Pagka dadikitan ka niya, naamoy ka niya, nasagi ka niya, hindi mo kailangan na hugasan. Yun lang ibig kong sabihin na malinis. Hindi ibig sabihin, pag sinabi ko malinis, pwedeng kainin. Naintindihan? Ay, kung didilaan ka niya, di ibang usapan na yun. Oo. Kailangan magpadila ka. Alam mo na, nagdidikitan ka niya, so lumayo ka. Okay lang kung didilaan niya. Okay lang kung didilaan niya, Ustad Yusuf, kung hindi ka kagatin. O yung iba kinakagat pa. Paamoy, biglang kagat. Yun ang mahirap doon. Okay. So, dito, sa ano gusto na kukunin natin? May mga dumi na maliban dito katulad ng ihi ng tao, katulad ng dumi ng tao, katulad ng madi. Nasulat na pag-aralan natin yan. Yung wadi, dugo ng babae, yan ay mga marumi yan na sapat ng hugasan ng ilang beses. Sapat ng hugasan ng isang beses lang. Pero ang mga karne ng hayop na nakakain, hindi siya marumi, na pag-aralan na rin natin. Yan ang pananaw ng karamihan sa ulama. Maliban sa mga hayop na hindi nakakain ng karne. Anong hayop? Baboy, aso, pusa, layon. Ang kanilang mga dumi at ihi ay marumi. Kasi hindi nakakain ng mga hayop na yan. Okay. May tanong dito, halil ma'u syartun litahara. Ang tubig ba ay kondisyon para madalisay ang marumi? Naintindihan yung tanong? Kailangan ba talaga yung tubig? Para lang matawag natin na malinis na yung isang bagay, kailangan gamitan ng tubig o pwedeng malinis kahit hindi gamitan ng tubig. Okay? So, tahsulu at-tahara bi kulli ma yuzilu al-ayn an-najasa sawa'un kana bil ma' aw bil shamsi aw bil hawa aw bi tulil waqti famata zalat an-najasatu zala hukmuha. Lahat ng makakapagdalisay diyan. Halimbawa hindi mo pinunasan, hindi mo hinugasan. Pero nung nakarawan, natanggal. So yung nadikitan niya, ano na ang hatol doon? Malinis na. Una daan na ng hangin, nawala. So magiging malinis na. So hindi kondisyon na kailangan mabuhusan muna ng tubig. Sasabihin mo, may madumi dyan, hindi pa yan mawawala hanggat hindi natin magamitan ng tubig. Kahit walang tubig, basta wala na yung dumi, ano man na nakatanggal doon dahil sa tagal ng panahon,
Dahil sa tamaan ng araw, dahil natamaan ng hangin, ang hatol dyan ay malinis pag wala na yung dumi dyan. Kahit ano pang nakapagtanggal dyan. So, hindi kondisyon na ang makapagdadalisay lang ay tubig. Okay? Ngayon, papasok tayo sa tathiru bawlil gulami alladhi lam ya'kul at-ta'am. Ano naman ang paraan ng paglilinis sa ihi ng sanggol na lalaki? Ang ihi ng tao, pangkalahatan, marumi. Lahat, mapabata man o matanda. Iisa lang yan na marumi. Ang dumi dito ay an-najis al-mughallad, talagang marumi talaga na malakas ang dumi ng tao na at saka yung bata. Pangkalahatan, maliban sa batang lalaki o sanggol na hindi pa kumakain. Dahil ang dumi niya khafif, magaan lang. Pero marumi pa rin. So paano ang paglilinis sa ihi ng batang lalaki? Sabi sa hadis ni Abi Samah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, yughsalu min bawlil jariyati wa yurashu min bawli al-ghulam. Ang ihi ng batang babae kailangan buhusan ng tubig. Kailangan gamitan ng tubig at bubuhusan talaga, hugasan talaga. Samantala, ang ihi ng batang lalaki na hindi pa kumakain, anong kailangan? Tatalsikan mo, wisikan mo lang. Kukuha ka ng tubig ganyan, alam mo, naihiyan ka dito. Ng bata na hindi pa kumakain, nagdumididi pa lang. Ang ginawa mo lang, kumuha ka ng tubig, tapos niwisikan mo lang ganyan. Malinis na yun. Pero pag hindi mo winisikan, hindi matatanggal ang dumi. So, ang makapagtatanggal sa dumi ng ihi niya, ay sapat na ang wisik. Ihi lang ang sinabi, hindi kasama yung dumi. Ihi lang ang sinabi, nasa hadith. Okay. Ang tanong ko ngayon, yung bata, ang ilan taon nakukumplito ng gatas yan? Ilang taon kukumplito ng gatas? Pag kukumplito ang bata ng gatas ay 2 taon. Kaya naman, matatawag lang na kapatid sa gatas kapag nakasuso siya sa loob ng edad niya 2 taon. Ito, dagdag lang kalama para naman may mabanggit ko sa inyo kasi baka hindi natin mapag-aralan to. Nagkaroon ng opinion ng mga ulama kung ilang beses makainom ng gatas para matawag na anak mo na yan sa gatas. Kasi ibang hatol dyan. Pag ikaw na ina, merong kapitbahay ka na dinala sa yung anak niya, pinagdidi mo yan, kailan siya matatawag na anak mo na yan sa gatas? Okay? Ngayon ang tanong, halimbawa yung anak mo, kapitbahay mo non-Muslim, pwede ko bang pasusuin yung bata sa hindi Muslim? Pwede. Kahit hindi sila Muslim. Kasi sina Saadiya sa time ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na hindi pa siya hindi naman Muslim si Halima. As-Saadiya. Kaya may mga kapatid din ng Propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanyang ina sa gatas. So ilang beses pa inumin, nagkaroon ng opinion ng mga ulama, may nagsabi na 10 times, may nagsabi na 5, pero ang pinaka malapit sa tama, 5 beses mabubusog ang bata. Pag 5 beses nabusog ang bata, either na dinaan sa didi or nilabas yung gatas, pinadidi sa bata at 5 beses nabusog, yan ay magiging anak mo na sa gatas. At lahat ng ano niya is anak mo na rin sa gatas. Okay? Lahat ng anak mo magiging kapatid niya sa gatas. So ganito yung hatol diyan. Halimbawa, merong ina, ito yung halimbawa si Fatima o ano. Tapos dito si Zainab. So dito merong anak si Fatima, halimbawa si Zaid, para malam niyo yung batas. Dito naman si Aisha. Okay, si Zaid, dumidi siya tapos may kapatid si Zaid na si Ahmad, halimbawa lang. May kapatid si Fatima na si Maryam. Okay? Ito, gusto ko lang maintindihan yung batas niya. Ngayon, itong si Zaid, uminom ng pinadidi ni Fatima. So si Zaid magiging anak na ni Fatima sa gatas. Ang hatol dyan, parang anak ni literal. Oh, so, itong si Fatima, magiging kapatid ni Zaid sa gatas. Itong si Fatima, magiging kapatid ni Zaid sa gatas. So, bawal pakasalan ni Zaid si Fatima at bawal niya rin pakasalan si naintindihan. Kahit na basta lahat ng kapatid ni Aisha, kapatid na rin ni Zaid. Kahit hindi nakano to.
Siya lang kasi, lahat ito, magiging kapatid niya. Itong si... Sagata, kapatid sa gatas. Si Ahmad, walang problema. Pwede niyang pakasalan si Aisha, pwede niyang pakasalan si Maryam. Naintindihan niyo? Okay? So, siya lang magiging haram. Siya lang ang may connection dito sa kanila. Naintindihan? Ito, wala silang connection dito. Naintindihan? Okay? So, yung kapatid ni Zaid, pwede niyang pakasalan yung kapatid ni Zaid sa gatas. Pero si Zaid, hindi niya pwede pakasalan yung mga kapatid niya sa gatas. Naintindihan? Hindi siya saklaw lahat. Okay? So, dagdag kaalaman lang po yan sa inyo. Okay. Dadako tayo sa paano kung natamaan ng dumi ang isang bagay. May dalawang bagay. Natamaan ang dalawang bagay na yun o isa sa kanila. Dito, pag natamaan, hukmu al-mawdi' al-mutanajjis idha khufiya. Ang hatol sa isang lugar na nadumihan kapag hindi nalaman kung saan doon ang dumi. Pagpipilian mo, di ba, naihian to? O ito? So may mga ganung mga bagay, di ba? Okay. An tajzima bi isabati najasati lil mawdi'ain. At tajzima bi isabati najasati lil mawdi'ain. Ibig sabihin, doon sa dalawa, alam mo kung saan doon ang tinamaan. So ang hugasan mo kung saan yung sigurado ka. Sigurado ka sa sarili mo na yan ang naihian, yan ang nadumihan. So yun ang hugasan mo. Naintindihan? Pangalawa, an tajzima annaha asabat ahadahuma bi'ainihi. Nalaman mo na yun mismo yung tinamaan. So yung dalawa kanina, wala kang na, ano bang tawag diyan, yung talagang nasaksiyan mo mismo na yun talaga yung naihian. Pero sigurado ka sa sarili mo na yun ang alam mo. Ito yung una. Ito naman, kita mo talaga sa mata mo na yun ang dumi. Kumbaga nandun mismo yung dumi. So, mas madali sa'yo tanggalin yun. Pangatlo, an yagliba ala dhannika annaha asabat. So, ito naman, may dalawang pinagdududahan. Pero sabi mo, ito na. Okay? Dito naman sa pang-apat, an yakuna al-ihtimalan na indaka sawa. So, pareho na pwedeng, ito. Anong gagawin mo pag both na nagdududa ka? So, anong gagawin mo? Hugasan mo lahat. Hugasan mo lahat kasi nga wala kang kasiguraduhan kung saan doon ang natamaan ng dumi. Okay? Tingnan ko muna. Okay, dakara li ba'd at-tahirat allati hasala fiha khilaf. Nagkaroon ng opinion ang mga ulama ang ilan sa mga dumi. Una, la yunajjis al-mu'min bil maut. Hindi magiging marumi ang tao pag namatay. Kasi may hadis kasi na pagka pinaliguan mo yung patay, mag-wudu ka. Meron mga ibang riwaya, maliligo ka pag pinaliguan mo yung patay. Pero ang hatol dito ng pananong mga ulama, ang pag-wudu, after mo mapaliguan yung patay, sunna lang at hindi siya obligado. So, hindi marumi ang, kasi may nagsabi kasi na dumudumi ang tao pag namatay. Hindi na pagkasundo ng mga ulama. Pangalawa, malay sa lahu damon sa ilon. Bishartin an yakuna mutawalidan min tahirin fa idha waqa'a shay'un min al-hasharati al-ardi allati la dama laha fi ma'in wa mata fihi fal ma'u tahirun kadhubabi wal aqarati aw al aqarib wa nahwi dhalik. So may mga hayop na walang dugo. Mga hayop na walang dugo. Ibig sabihin, hindi na kailangan linisin pa kasi wala namang dugo ang mga hayop na. Anong halimbawa niya? Katulad ng langaw, katulad mga scorpion. So pag nahulog yan sa tubig, hindi mo na kailangan hugasan. Pwede mong inumin yung tubig. Kung kaya mo. At least, batas lang. Hindi ko sinasabing inumin nyo. Okay, pangatlo, bawluma yung kanulah mo, ang ihi ng hayop na nakakain ng ang karne. Kapag nakakain ng kanyang karne, katulad ng kamilyo, katulad ng tupa, baka, manok, ay malinis to. Hindi natin kailangan. Ano ihi ang manok? Hindi ko alam. Dahil sa time ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, nung tinamaan ng sakit ng mga Uraniyin, uminom sila ng ihi ng kamilyo. Yes, pero hindi sila pinagsabi ng propetang huwag niyong ulitin yan. So, ibig sabihin, yun ay pagpapahintulot ng propeta sallallahu alaihi wasallam
Okay, so, bagkot nagutos ang propeta sallallahu alaihi wasallam na inumin ang gatas at ihi ng kamilyo. May utos ang propeta na pwedeng ipanggamot ang gatas at ihi ng kamilyo. Sabi ng ating mga Arab dito, pinakamayinam na kamilyo yung kumakain ng mga damo. Hindi yung mga may mga chemical na kinakain nila. Kasi baka daw magiging sakit yung ihi niya. Pero ang tutukoy sabi nila, siyempre yun yung panahon nila kasi siyempre sa panahon natin ngayon, pinapakain sa mga hayop na ngayon ay may mga halong chemical na. So bilang pag-iwas na lang. Okay. Yung sperm ng tao, marumi o hindi, nagkaroon ng opinion ng mga ulama. Marumi siya o hindi siya marumi. Pagkalahatan, dalisay ang similya ng tao. Pero ang iba nagsabi na hindi siya dalisay kasi kinusot ng Aisha ang kanyang, ibig sabihin, magaan ang kanyang dumi kasi kinusot ni Aisha radhiyallahu anha. Yung ari ng babae, nabasa. Pag daw basa, li'anna ar-rajula yakunu ma ahlihi wa yubashiruha wa la shakka anna hadhihi rutuba sawfa tu'allaqu bihi wa ma'a dhalika lam yarid an sallallahu alaihi wasallam annahu masabiqus liha. Alam mo, pag hinahalik-halikan mo daw yung asawa mo, tapos nadikitan yung suot niya o yung suot mo, so yung bang dumikit na basa na yun, hugasan o hindi? So, walang dalil na yan ay kailangan hugasan. Naintindihan? Okay, yung laway ng pusa. Ang laway ng pusa ay malinis. Ang laway ng pusa ay malinis. Ibig sabihin, pag yung pusa, ininuman niya yung tubig, pwede mo gamitin pangudo, pwede mo pakinabangan. Yan ang hayop na hindi nakakain, pero ang kanyang laway ay malinis. So medyo maano pa to Ustad Yusuf ba? Siguro sunod ko na lang. Yung iba. Sige, kung may tanong, pwede kayo magtanong. May tanong ba? Tanong kayo. Sa pagpapasuso, Ustad, ilang taon yung limit ng bata? Okay, kailan makukonsider na ang bata ay tanggap pa yung pagpapasuso sa kanya? Kailangan ang edad ng bata ay below 2 years old. Parehas yung pagpapasuso, yung magkapatid sila parehas yun? Yes, parehas lang. After 2 years old, sabi ng ating mga ulama, pinasuso pa yung bata, hindi na daw counted na kapatid na sa gatas. After 2 years old, yes. More than 2 years na saka mo siya pinasuso, hindi na siya consider na ano. Actually, mayroong hadith na si Hudayfa bin Yaman, mayroon siyang alipin na labas-masok yung lalaki sa kanila. So pinadidi niya yung mawala yung alipin niya. Kaya after that, sabi niya kay Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, meron akong alipin labas-masok eh." So panididi mo, sabi niya, para magiging anak mo sa gatas. Pero siyempre pinag-usapan ng mga ulama natin to, hindi ito dalil na counted pa o tanggap pa na panidiin ang malaki na kasi hindi na mapapakinabangan yung gatas. Ito ay mga fatwa lang o sagot lang ng Propeta sallallahu alaihi wasallam para maging halal o mapahintulutan ng paglabas-masok niya at hindi siya mapagkamalan na hindi niya kaano-ano, which is bawal pumasok yung lalaki sa kanyang asawa. Kaya para ma-consider na labas-masok yung matanggap, kailang yun ang pinayo sa kanya ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Matanda na. Oo. Oo. Yung pinag-usapan din ng mga ulama natin yan. Pusa. Stray cat. Tapos asgal. Dalawa yan yung... Basta pangkalahatan, ang laway ng pusa ay malinis. Pangkalahatan. Sa pamilya yung basta pusa, pinilo niya. Stray cat. Yung kanina, Ustad, na yung aso, so pinangaso mo, tapos inutusan mo, sabi mo, Bismillah, yung nahuli ng hayop, Halal na. Kahit na hindi na nakabutan. Hindi na nakatay. Basta bit-bit na niya yung ibon o hayop na nahuli mo sa pangangaso, halal na yun. Yung nabit-bit niya. kambing, ano ba kambing? Eh di halal. Basta importante, hindi kambing na ibang tao. Wag
Huwag lang ang bitbitin Oh. ako. Kasi haram yun. Hindi mo pwedeng kainin yung pag-ari ng iba. Pag nakapatay siya ng iba, kailangan mong bayaran yun. Oo. So, ulitin ko, ang pag-aalaga ng aso ang original, na hatol, bawal. Maliban lang kung gagamitin mo sa pangangaso. Pangalawa, gagamitin sa pagbabantay ng mga alagang hayop. O pangatlo, gagamitin sa mga pananim sa farm. So, dinagdagan lang ito ng ating ilan sa mga ulama kung kailangan gamitin halimbawa sa mga drugs para mga kinain. O gagamitin sa pagbabantay ng bahay para sa mga magnanakaw. Kasi ang sabi ng mga ulama, ang kiyas dito, dahil may pakinabang, kung ano yung may tutulong niya at papakinabang sa kanya, ay pwede siyang gamitin. Katulad, yung ilan sa mga ulama, hindi, hanggang dyan lang sa 3. Ang ilan sa mga ulama. Kaso lang, ganun din ang hatol, mababawasan ka rin ng kirat. Hindi ka mabawasan ng kirat kung yun ang dahilan mo. Pero kung mag-aalaga ka ng aso, katabi mo matulog, nandun sa loob ng bahay, pinapakain mo katulad ng pusa, dala-dala mo palagi na yung parang pusa lang na pag-aalaga. Wala kang dahilan, pet, yun, ubus ang gantimpala mo. So, sa tatlong condition na yun, hindi ka magagawa. O hindi ka mabawasan. Hindi kondisyon yun. Hindi sa kondisyon, pagpapahintulot lang yun. Pagpapahintulot. Ibang kondisyon sa kalagayan. O, ibig sabihin, pangkalahatan, ang pag-aalaga ng aso, bawal, maliban na lang kung gagamitin mo sa pagbabantay ng pananim, pangangaso, o pagbabantay ng mga alagang hayop. Okay? Ibang na. Wala kang kwan. Wala naman magnanasa. Sa bahay, hindi ko ba yung magnanakaw sa bukid bang malayo ng mga kapitbahay, kung magalaga na ngayon mga bantay ko. Yun nga. Hindi mo pagmalakan ng hayop. Hindi, sa bahay lang, sa dala ng sa yung bahay ng babantay mo. Wala nang tao ko, di ba? Bandung ko. Ano nung? Ano daw yung kwan niya? Tanong niya. Okay. Pero sa baba lang ng bahay. Para bantay lang sa gabi. Kasi Kung bantay daw sa bahay. Walang problema sa magnanakaw. Oo, walang problema. Hindi na kailangan ng aso ngayon. May TV. hindi ka tumatawag. Okay na, sige. Letter mo na makita na nakaw na pala. Pagka ang aso, ibig sabihin ng aso sa sarili niya, dinala niya sa sayo na patay na, ay hindi pwede yun. Dapat yung ikaw Kaya ikaw nagpadala sa kanya. Okay na stop. Okay, wallahu a'lam wa sallallahu nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maluto ako. Maluto.